of Representatives, malinaw yan. Ayaw ni Congressman Sandro Marcos na mag-push through ng investigasyon kasi napaka-bias nga naman, di ba? Mga kasamahan ninyo dyan sa House of Representatives, mga contractor din, and then kayo mag-imbestiga. Pangit, di ba? Sa Senado, sige, hindi ganoon kapangit. Sorry sa term pero mas matindi sa HOR. Pero sa Senado, meron din mga congressman, may mga senador din dyan sa Senado na involved o directly or indirectly na kinabang dito sa mga flood control projects. Halimbawa sa mga donasyon. Now, ang Senate Blue Ribbon Committee, si Marcoleta, meron siyang investigasyon, di ba? Ngayon, pakiramdam ng mga senador, masyadong pabida daw itong si Marcoleta. Sabi sa isang program, sa TV program, TV ba yan o radio, sinasabi ni Marcoleta na parang kinausap siya ni Presidente. In fact, binigyan pa nga siya ng USB. Siyempre, USB siguro, ang naman yan, listahan o ebidensya. So sa madaling sabi, ang dating kay Marcoleta, ako na to. This is it. Ika nga, ako na to. Ako na ang mag-iimbestiga dito sa mga flood control projects na yan. Kumbaga, feel na ni Marcoleta. In fairness naman sa mama, mahusay din naman. Di ba? May mga kanya-kanyang karakter yung mga mambabatas na yan. Pero si Marcoleta, mahusay din naman. Hindi naman natin pwede din na yan. Hindi naman tayo pwede magbulag-bulagan dyan. May galing. Sa ibig sabihin, may galing. No? Ngayon, nung nag-request yung ilang senador na pwede ba natin i-reschedule yung hearing nyo ng flood control, di ba? Nako, ang sabi daw ni Marcoleta, may nanghihimasok daw. Sino yan? Sino yung nanghihimasok na yan? Mga senador din ba yan? Syempre, mga Batikan, Lacson, si Pangilinan. May mga karanasan din yan sa Senado. Siguro, sabi ng mga netizens, si Marcoleta, first time makaupo sa Senado, kaya ganyan. Kunya, Bibo Kid, no? Si Lacson nagsalita. Basahin natin sinasabi ni Lacson, walang nanghihimasok dito. Gusto naming lahat mapaayos ang takbo ng gobyerno. Sabi ni Lacson. Hold on ha. Kasi, napahiya din itong si Marcoleta, yun lang ha, kasi bubuo po ng independent body ang administrasyon ni PBBM na siya mag-iimbestiga dito sa mga maanumalyang flood control projects. Ibig sabihin, akala ko ba close kayo? Akala ko binigyan ka pa mismo ng presidente ng USB. And then, bubuo ng independent body para mag-imbestiga dito sa mga flood control projects, which is, tama lang. Tama yung ginawa ng presidente. Kasi, kung may mga involved na mga senador dyan, sige, sabihin na natin si Marcoleta, hindi na kaalyado yung mga yan na involved. Or sige, sabihin natin si Cheese o si Joel Villanueva, sige, hindi na kaalyado yung mga yan. Pero kasamahan niya pa rin yan. May factor pa rin yan. Di ba? Yung fairness na hinahanap natin, posibleng hindi 100% natin makukuha. As compared kung independent body tulad ng gagawin ni PBBM o ginawa na mukhang si General Torre daw ang hawak, pero hindi pa finale yan ha, hindi pa po confirmed, mas patas yan. Kasi, unang-una, yung mga nanonood sa body na yan, sa mag-iimbestiga na yan, hindi mga congressman, hindi mga senador, hindi nila kasamahan. Yung mga allegedly involved dito sa mga maanumalyang flood control. No, mamaya natin pag-usapan yan. Isa-isahin natin yan. Medyo marami-rami yan. Lacson. Sinasabi ni Lacson. Sabi niya kay Marcoleta ha, I don't want a fight, but I won't back down from one. Tapang ni Lacson no? Sa Tagalog, ayoko ng away. Ayoko ng away ha, pero hindi ako umaatras sa away. Uy, Uluto. Sa pool, Senator Lacson on Sunday dismissed the insinuation of Senator Rodante Marcoleta that he was meddling in the latter's work in leading the Senate investigation on the alleged ghost or substandard flood control projects. Nabasa ko yung ilang articles dito, napakababaw naman yan. Kung ang pinupunto dito ni Lacson, i-reschedule lang ng date, tapos iti-term na agad ni Marcoleta yan na nanghihimasok. Siyempre, kung ikaw si Lacson, masasaktan ka. Paano kung nanghihimasok, nakiusap lang naman kami na i-reschedule natin yan dahil may ibang hearing na kasabay. Pero siyempre, si Marcoleta, hindi, akin to. Feeling ko lang ha, siyempre, bago sa Senado, kumbaga, this is it, pansit. Kumbaga, first day of class, kailangan ko magpabibo, kailangan ko magpasikat. Kasi close kami ng presidente eh. In fact, binigyan niya ako ng presidente ng USB. Yan lang. Sige, basahin natin to. Lacson said that he was not picking a fight. Marcoleta chairs the Senate Blue Ribbon Committee which is probing questionable flood control projects. Lacson said that Marcoleta, ito kapit kayo ha, Lacson said that Marcoleta in his TV program insinuated that he sought to adjust the schedule of the hearing because he did not want him to lead the hearing. Lalim ng aligasyon, no? Sa madaling sabi, ang sinasabi ni Marcoleta, ikaw Lacson, in my words na ito ha, parang lumalabas na parang sinasabi ni Marcoleta, ikaw Lacson, dahil ayaw mo na ako yung magle-lead o mamumuno sa investigasyon na to sa mga flood control, gusto mong ma-move yung schedule. In short, nang hihimasok ka. Which is mabigat na term, mabigat na aligasyon yan. Diba? Hindi ba gugustuhan ni Lacson yan? Kasi unang-una, ang gusto ko lang naman ma-reschedule. Pero bakit nasabi mo na ayaw na kitang mag-lead ng investigasyon na yan?
Sino naman si Lacson para gawin yan? Di ba? Uy, gulo yan ha? Gulo yan. Marcoleta criticized Lacson for asking to reschedule the Blue Ribbon Committee hearing scheduled for September 1 because the Senate Finance Committee was to hold a hearing on the 2026 budget on the same date. Okay. Kayo na humusga kung sino sa tingin ninyo yung tama. Ang punto ni Lacson, may hearing, Senate Finance Committee, para dito sa budget, no? Para sa budget po ng Pilipinas para sa 2026. May hearing, September 1. May hearing din po ng flood control, September 1. Though at some cases, pwede naman pagsabayin yan. Pero syempre, kung pagsasabayin mo yan, may ibang senador na hindi makakadalo sa isang investigasyon. Ganoon naman yan eh. Pero at some cases naman, patalon-talon yan. Si Senator, di ba, Tulfo, sige, no, from Senate Committee, o sige, after niya makapagtanong dyan, lilipad dyan, papunta sa isang hearing, magkakatabi lang naman yung halls dyan, session rooms, dyan sa Senado. Pwede naman yan. Kaya lang yung focus. Di ba? Ang punto ni Lacson dyan, unahin muna natin itong budget. Di ba? Pwede naman natin reschedule. Siguro, September 2, reschedule natin. Di ba? O, kayo nang humusga kung sino tama dyan. Sa Marcoleta naman, nasobrahan naman. Sa tingin ko lang, nasobrahan naman. Porkit nakiusap na i-reschedule, tinerm niya agad dito at nanghihimasok na. Parang hindi katanggap-tanggap yan. Diyan nag-iinit si Lacson. He was criticizing some of us, myself, Senator Francis Pangilinan, along with Senate Minority Leader Vicente Soto III, for proposing the creation of an independent body to investigate flood control anomalies in what he claims to be an attempt to undermine the mandate of the Blue Ribbon Committee, which he chairs, sabi po ni Lacson. Now, ito na. Yung independent body. Kasi, may napahiya. Si Marcoleta kasi, ang pinapalabas niya, hindi, close kami ng presidente. In fact, kumbaga parang, hindi ko maiisip yung exact term, no? Parang sinasabi ni Marcoleta, may basbas nga ako ni presidente. In fact, binigyan niya ako ng USB, oh. Ayan yung mga listahan, oh. Ayan yung mga ebidensya kung ano man yan. Na sige, go lang, investigasyon kayo sa Blue Ribbon. Nakalimutan ni Marcoleta na ang investigasyon ng Senado is primarily in aid of legislation. Sa madaling sabi, gagawin mo yung investigasyon na yan para makita yung mga butas sa mga batas. At gawa kayo ng mga bagong legislation o bagong batas para matugunan yung mga butas na yan na nakita ninyo dahil sa investigasyon ninyo. One, that's the primary reason of investigating issues dyan po sa Senado and even sa House of Representatives. Kaya nga, bago magsimula ang hearing, binabasa nila yan. Ano yung purpose ng hearing na yan? At laging naaangat yung term na in aid of legislation. So maraming hindi nakukulong, maraming hindi napapanagot kahit na naimbestigahan na dyan sa Senado. Kaya ang proposal nila Lacson, nila Soto, independent body. Hindi Senado. May punto sila Lacson dito. Hindi ko pinakampihan si Lacson, ha? May punto sila dyan. Hindi dapat tayo. Kasi unang-una, in aid of legislation naman ang investigasyon natin at may bias. Kasi yung mga kasamahan natin ay involved. So dapat independent body. Hindi si Marcoleta, sabi niya, pinangihimasukan niyo ako eh. Sige, ipapakita ko sa inyo. Ito na. Kasi, di ba, parang pinapalabas si Marcoleta, close kami ng presidente. O, yan o. Basa. Nasa politico.com. Sinupla si Marcoleta. Headline to ng politiko, ha? Ibig sabihin na sinupla, binara. Marcos creates independent body to probe flood control scandal. Sa pool. Kala ko ba close kayo? Kala ko ba may basbas ang presidente dyan? Hoy! Anyari! Pinakinggan yung hiling nila Lacson, nila Soto na magkaroon ng independent body. Ako honestly ka-coffee, yan naman talaga ang dapat. Yan talaga, para mapalagot at yan talaga yung focus nila. Remember, ang Senado, maraming trabaho. Ang House of Representatives, maraming trabaho. Ilan lang yung investigasyon dyan. Siyempre, gagawa ka pa ng batas dyan. Yung hearing, napakaraming hearing. Budget season pa. Nahuhimayin mo yung budget ng buong gobyerno. Maraming trabaho yung mga yan. So, kumbaga, yung investigasyon sa flood control, one of the many. Paano nila mabibigyan ng pansin yan? Paano nila mabibigyan ng tutok yan? Kung kaya, itong ginawa ng PBBM na independent body na sisilip dito sa mga manumalyang flood control, yan lang ang gagawin nila. What does it mean? Mas mapapabilis ang investigasyon, mas mapapabilis ang pagpapanagot sa mga kurap na senador, mga congressman, mga opisyal ng DPWH, LGU, at ano pa man. Lahat ng sangkot dyan, mas mapapabilis. Kasi nakatutok na itong investigating body na to doon sa mismong issue. As contrary sa Senado na napakarami nilang tinututukan. Ang problema, ayaw ni Marcoleta, syempre mawawala siya sa limelight Sikat siya dyan sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee Siya ang chairperson dyan Ay mawawala sa kanya yan. No, pwede ba rin naman siya magsagawa ng investigasyon in aid of legislation. Hindi ka lang agad-agad mapapanagot kasi in aid of legislation yan President Marcos Jr. has created an independent commission to investigate the multi-billion peso flood control racket after several senators proposed that a third-party body should take the lead in the inquiry. Malacanang said on Sunday. Uy! Nako! Tinanggalan ng kasikatan agad si Marcoleta dyan
The palace made the announcement as it confirmed that the president had accepted the resignation of Public Works Secretary Manuel Bunuan, who found himself at the center of the biggest corruption scandal under the Marcos administration. Okay, separate issue yan. Yung pag-resign ni DPWH Secretary Bunuan, no? And congratulations sa ating bagong kalihim ng DPWH, Secretary Vince Dizon. Napakahusay naman yan, no? Senator Dante Marcoleta earlier chided his colleagues, particularly Senator Panfilo Ping Lacson and Francis Kiko Pangilinan, who supported Senator Minority Leader Vicente Soto the third resolution calling for the establishment of an independent panel. Sino ang pinakinggan ng presidente? Bakit hindi naman talaga pinakinggan? Diba? Kasi may sariling team ang presidente, nag-iisip ang presidente, alam niya yan. Even si Sandro Marcos na anak, alam na mali na House na mag-iimbestiga o Senado mag-iimbestiga. Alam na ng presidente yan. Reinforcement lang itong ginawa ni Lacson na, nila Soto rather, no, na gawa tayo ng independent body. Ayun na. Pinakinggan ng presidente. Sabi ng PCO, to further reinforce accountability, the President has established an independent commission to investigate flood control anomalies. Sabi po ng PCO, this body will conduct a comprehensive review. Malalim na pagsusuri. Comprehensive, no? Malalim at matalinong pagsusuri o comprehensive review of projects, identifying irregularities, and recommend accountability measures to ensure public trust in infrastructure spending. Excuse me. Maganda itong ginawa ng presidente. One, may focus. Itong commission na yan, focus lang nila yan. And yung gathering ng mga ebidensya, o sige, yes, wala silang police power, pero pag nakumpleto na nila yung ebidensya, mabilis na lang yung mga attachment sa case build-up mo. Pag magsasampa ka na ng kaso, mabilis na. Yan yung mga ebidensya, oh. Eh, may batayan din naman yan, eh, kasi may order, executive order din siguro ito, no? I'm not sure lang sa term, pero mukhang executive order yan na nag-create itong commission. O, may batayan. Ibig sabihin, hindi hausaw yung commission na yan na mag-iimbestiga. Yan ang tunay na may basbas ng presidente. Ang problema kasi yung kay Marcoleta, parang ano lang eh, parang indirectly saying, oh sige, yan oh, bigyan kita ng ebidensya, bigyan kita ng USB, yan yung term, bigyan kita ng USB, pero hindi ibig sabihin yan, basbas ikaw na yung official na mag-iimbestiga. Eh, medyo nagpabigo si Marcoleta dyan, medyo nag-bounce back siya ng bahagya dyan. Medyo talbog muna sa konti dyan, ha? Sabi pa ng politiko, eh, nasupla. Nasupla agad kasi gumawa na bagong independent body. Ang problema ngayon yan, baka sabihin ni Marcoleta niya, nangihimasok si PBBM sa kanya. Hoy, ibang issue na yan, ha? Bakit biglang si PBBM ang hihimasok dyan? Antayin natin yan, ha? Kapag yan ang naging narrative na nangihimasok si PBBM, iba na yan, ha? Paano si PBBM nang hihimasok dyan? Karapatan niya gumawa ng investigating body dito sa mga maanumalyang flood control projects. Dahil alam na alam, eh. Basic na, eh. Ilang senador, ilang mambabatas nakikinabang dyan sa mga flood control projects na yan, sa mga modus na yan, di ba? And then bakit kayo mag-iimbestiga? Common sense yun, eh.